Ang sabi ni Unel, naghahanap ka raw ng panday para sa bolo ng pinapangarap mo maging biyenan. Totoong magaling siyang panday. Ngunit sasabihin ko sa inyo delikado siya lalo na't kapag duduwag-duwag ka. Nanay mo lang ang pinaghihiganti mo. Sa akin buong pamilya ko. Kaya kayo ang dahilan kung bakit ako nag-iisa ngayon. Magandang araw sa mga tagapakinig. Ganon na rin po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Namulat po ako sa lugar na walang aswang. Kaya po ang kwentong ibabahagi ko, hindi akin. Tungkol po ito sa buhay ng tiyuhin kong si Igno at ng kaibigan niyang si Unel. Kung paano nila nakasagupa ang mga aswang, kasama ang sinasabing babaeng panday na malupit raw lumaban. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1996. Ako nga pala po si Perlin. At ito, ang kwento ni Tito Igno at ng kaibigan niya. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, Igno, ano yung dala mo? Ano pa nga ba? Di mapurol na bolo. Akala ko pumunta ka doon sa bahay ni Mang Delpin para magpaalam doon sa panliligaw sa anak niya. Yun na nga, hindi siya pumayag Ang sabi niya, ayusin ko muna daw tong bolo niya. Bungi-bungi kasi ang talim at natatanggal pa yung hawakan. Ganun ba? Napakadali lang pala niyan Madali? Ibig sabihin, marunong ka pala. Siyempre hindi. Ang ibig ko sabihin bilihan mo na lang ng bago. Sinabi ko na nga yan ayaw naman niya. Ito talaga ang gusto niya dahil ito raw yung nakasanayan niya. Kung sa bagay, hindi mo masisisi yung taong napamahal na sa gamit. Anong plano mo dyan? Hahanapan ko to ng panday. May kakilala ka ba? Wala Pero susubukan kong magtanong-tanong. Malayo talaga ang taong 1996 sa panahon ngayon kapag usapang pag-ibig. Noon kasi, kapag gusto mo ang isang babae, gagawin mo talaga ang lahat makuha mo lang ito. At ang mga babae noon, talagang mahirap ligawan. Kadalasan sa mga ito, takot pa sa mga magulang kaya ang mga lalaki, bago makalapit sa gusto niyang babae, haharap muna siya sa mabagsik nitong ama. Katulad na lamang ng babaeng gusto ko, na tinatanaw ko lang sa bintana ng bahay nila dahil ang madalas kong kaharap ay ang ama niya, tapos hanggang sa pintuan lang ako ng bakod nila. Ay, Igno! Oh, Aling Tisay, bakit po? Ang sabi ni Unel, naghahanap ka raw ng panday para sa bolo ng pinapangarap mo maging biyenan. Opo. May kakilala po ba kayo? Hindi naman sa may kakilala. Pero puntahan mo si Tandang Peding. Tanungin mo kung saan matatagpuan si Ligaya. Yung sikat na babaeng panday dati. Wala na kasing nakakaalam kung saan yun nakatira ngayon Si Tandang Peding po? Sino po yun? Basta't puntahan mo yung lugar na tinatawag na 10 ng bolo. Tapos magtanong-tanong ka doon kung saan ba ang bahay ni Tandang Peding. Yung albularyo ka mo. Sige ho. Malayo po ba yun? Kapag sa kalsada ka dumaan malayo. Pero kung dito sa bandalikod, dadaanan mo ang mga bahay na maraming mga aso. At yung lugar na may sandamakmak na mga kawayan, mas malapit lang yon. Mamili ka na lang. Ayos lang sana kung maraming kawayan Pero may mga bahay pang may alagang mga aso talaga? Nasa sayo naman yan kung pupuntahan mo o hindi. Ikaw, gaano mo ba kamahal si Ana? Sa tapang mo lang naman yan masusukat Kapag mahal mo ang babae, kahit tigre kaya mong harapin. O siya, yun lang. Aalis na ako at mangunguha pa ako ng mga kahoy sa gubat. Sinundan ko siya ng tingin na napapangiti. Dahil sa wakas, meron na akong mapupuntahan para ipaayos ang bolo ni Mang Delfin.
Sabik na kasi akong makausap si Ana, kaya desidido na akong puntahan ang sinasabi nitong matanda. Sinabi ko kay Unel ang nalaman ko. Inaya ko siyang samahan ako at pumayag naman siya. Basta't may baon lang daw kaming pagkain. Yun kasi talaga ang hindi mawawala kay Unel. Kung gaano kasi kanipis ang katawan ko, gano'n naman kabaliktaran ang sa kanya. Igno, pengi nga ako ng tubig. Anong tubig? Inubos mo lang nga eh. Wala nang laman yung lalagyan ko oh. Ulong ya, nauuhaw pa ako eh. Oh, kasalanan ko yan ngayon. Kain ka kasi ng kain dyan eh. Naku, Unel, patay tayo nito. Nandito na yata tayo sa lugar na ang bawat bahay may alagang asong mababangis. Naku, nakakatakot nga yan. Sandali, kukuha lang ako ng pamalo. Oh, ito, may dalawa akong nakita. Sa'yo na tong isa ha, tsaka huwag kang tatakbo. O yun, akin na yan. O siya, tara na. Pre, pahawak naman ako. Ha? Ayoko nga. Mamaya mapagkamalan pa tayo mga bakla. Dahan-dahan lang kasi yung lakad. Tao po! Tao po! Yung mga aso nyo po, dadaan lang po kami. Tao po! Naku, ang tatalas ng mga ngipin yan ah. Ang sakit yan kapag hinatakan yan. Kalma ka lang kasi. Nakakainis rin kasi itong may-ari ng bahay hindi namamansin. Tao po, magandang araw ho. Dadaan lang po kami. Matanda yan eh. Bingi yata. O baka nasanay na sa ingay ng mga aso niya. Oo, tao po. Yuhu! Mga aso niya po, baka po manganggat, Lola. Lola, magandang araw ho. Kainis naman to. Sobrang bingi nun. Hoy aso, kalma lang. Huwag kang sumugod. Oh, nakita mo to? Malaki to, di ba? Ipapalo ko sa ito. Umalis ka. Dadaan lang kami. Oh, Lola! Yung aso niyo po! Ay, naku. Grabe na itong nangyayari sa atin, pre. Hindi kami mga away na aso. Kaya paraanin niyo na kami. Dadaan lang kami, ha? Ayan. Ganyan nga. Atras lang. Hindi naman kami nananakit eh. Huy, Unel, lakad na. Habang takot pa silang lumapit. Takot yan? Mukhang malalapan na yan eh. Takot na yun sa pamalo natin kahit gusto niya pa manlapa. Ano ka ba? Lakad lang kasi. Ito naman kasi itong matandang to eh. Napakabingi kasi. Bulag din oh. Nagbubulag-bulagan lang yan. Nakita naman niya yung mga aso niyang hindi mapakali, hindi pa rin sinusuway. Para saan ba itong mga aso na to? Para hindi sila manakawan? Siguro, ganun na nga. Pati yung mga kasunod na bahay, hindi rin sinusuway yung mga aso. Grabe naman. Nang makalagpas kami sa mga bahay na yon, tapos parang hahabol pa ang mga aso, saka naman umalingaw-ngaw ang boses ng mama na sinasaway ang mga ito. Nagkatinginan kami ni Unel na naiinis kasi kung kailan kami nakalagpas, saka pa naisipan ng taong yon na suwayin ang mga alaga nila. Pagkatapos namin sa maraming aso na lugar na yon, dumaan naman kami sa gitna ng mga puno ng kawayan. Mga huni ng ibon, ihip ng hangin at mga langit-ngit ng kawayan lang ang mga naririnig namin roon. Kaya medyo nakakakilabot pakinggan. Pre, parang ang haba naman yata ng daan dito. Oo nga, tapos tignan mo. Dugo ba yun? Ang alin? Ayun oh, nasa damuhan. Pero parang natuyo na. Parang kagabi lang oh. Tignan mo. Oo nga no. Dugo kaya ito ng hayop? Naku, nakakatakot naman kapag tao to. Bakit mo naman naisip na tao? Ano ka ba? Kapag mayroong mga ganitong lugar, hindi malabo ang aswang dito no? Tignan mo nga oh. Punong-puno na kawayan tong bahaging to. Bali itong daan lang ang wala tapos ang haba pa. Hindi mo ba yun naiisip? Kung sa bagay, pwede yun. Dapat pala nagbaon tayo ng bawang eh. Mabuti pa, umalis na lang tayo dito. Tara na.
Nagmamadali kaming makalabas sa lugar na yon. Hindi rin pala nagtagal. Labasan na mula sa loob ng makawayang lugar na yon. Sunod naming nilusutan ay ang isang bahay at may batang lalaki na maliit na naglalaro ng lupa sa kanilang bakuran. Wala pa itong salawal at napakadungis tingnan. Dumiretso pa kami noon at nakakita na kami ng mga bahay sa dulo. Patunay na isa ng baryo ang napuntahan namin. Ito na kaya yon? May poso oh. Magtanong kaya tayo dyan tapos manghingi tayo ng tubig. O sige. Sa bahay na nilapitan namin, una kaming humingi ng tubig. Pumayag naman ang babaeng may bahay at habang kumukuha si Onel ng tubig, ako naman ay nagtatanong kung kilala niya si Tandang Piding. Mabuti na lang at kilala niya at sinabi kung saang banda ang bahay nito. Nagpasalamat naman kami pagkatapos ng kailangan namin sa kanya. Umalis kami sa bahay na yon at pinuntahan ang bahay ng nasabing albularyo. Pero walang tao roon at ang sabi ng katabing bahay, may aktibidad raw itong ginagawa sa ibang bahay na naman. Pinuntahan namin ang bahay na tinuro at doon nakita namin na maraming tao pala sa labas. Nagtanong kami kung anong meron at sinabing may batang nagpapasara raw ng ikatlong mata sa loob. Batang may ikatlong mata? Ibig sabihin, nakakakita siya ng mga hindi nakikita? Siguro. May ikatlong mata eh. Ang galing siguro na albularyo to. Kasi mga ganitong gawain yung ginagawa niya eh. Mukhang hindi siya may iistorbo. Hintayin na lang natin. O sige, bibili na lang muna ako ng pagkain natin. Kasi may tindahan dito eh. Hinintay namin ang matanda matapos ang aktibidad na ginagawa. Tumambay lang muna kami sa isang tindahan at kinain ang pagkaing binili niya. At doon naman, may usap-usapan kaming naririnig tungkol daw sa isang bata na kinuha ng aswang at naswertehang nabawi pero nasa loob ito ng sako. Kawawa naman yung bata, nilagay sa sako. Buti pala nakuha no? Sino kayang batang yun? Naku, baka hanggang ngayon takot pa rin yun. Oh, tignan mo yung bahay oh. Parang nagsilabasan ng ibang tao. Naku, may kainan yata nangyayari pre. Kasi may bitbit na pagkain yung iba oh. Tignan mo oh, may kakanin pa. Ayan ka na naman sa pagkain. Mga alay siguro yan, hayaan mo na yan. Hindi mo naman kaano-ano yung mga yan para manghingi ka ng pagkain. Wala naman ako sinabi na manghingi ako ah. Ikaw talaga oh. Wala nga kasi wala pa. Pero plano mo ko ayain, di ba? Oh, hindi no? Palusot ka pa eh. O sandali, halika na. Magtanong tayo kung tapos na yung matanda. Teka, baka siya yan. Tignan mo oh, may tali pa siya sa ulo. Oo nga no. Teka, lalapitan ko. Magandang araw ho. Kayo po ba si Tandang Piding? Magandang araw din. Oo, ako nga si Piding. May kailangan ba kayo sa akin? Gusto lang po sana namin itanong kung saan po nakatira yung babae na magaling daw na panday. Babaeng magaling na panday? Oo, Ligaya daw po yung pangalan niya eh. Kailangan ko po kasi ipaayos tong bolo na dala ko. Mapurol na po tapos sira-sira na yung talim niya. Tapos ito po oh, bungi-bungi na. Tapos itong hawakan niya po oh, natatanggal. Ano ba nangyari dyan? Tinaga mo ba yan sa bato? Hindi ko rin po alam eh. Kaya nga po kailangan ko ng panday. Kaso wala po panday sa amin. Siguro po kahit dito wala din no? Tama ka. Walang panday dito. Mahirap kasi gawin yon. Kaya walang kahit sino ang gumagawa niyan dito. Sandali. Halika kayo sa bahay ko at doon tayo mag-usap. Pre, ganyan ba talaga ang albularyo? May tali sa ulo na kulay pula? Siguro. Ngayon pa lang naman ako nakakita ng albularyo eh. Lolo Piding.
Ano po meron dun sa bahay na pinanggalingan nyo kanina? Doon ba? Nagsaral lang ako na ikatlong mata ng isang bata. Dahil natatakot siya sa mga nakikita niya. Kaya niyo pong gawin yun? Hindi ako nag-iisa na gumawa nun. May kasama rin akong tulad ko at naiwan sila doon. Umuwi lamang ako dahil may nagsabi na may naghahanap sa akin at kayo nga yun. Pwede po pala isara yung ikatlong mata, ano? Masasara lang ang ikatlong mata kung wala ka namang misyon para doon. Tulad ng batang yon, nabuksan ng hindi sadya ang ikatlong mata niya at kaya pinayagan ng mga hindi nakikita na isara ito dahil wala naman silang kailangan. Kung ikaw naman ay inatasan nila ng misyon at bukas ang ikatlong mata mo, kahit anong gawin mo hanggat hindi pa natatapos ang misyon mo, hindi ka pa hihintulutan na isara ito. Ano po ba nakikita ng bata? Lahat ng gabay na nakasunod sa akin at yung mga pakalat-kalat sa lugar niya, nakikita niya yon. Gabay niyo po? Oo, tulad ng duwende, kapre, lahat ng mga nakatira sa lupa na hindi natin nakikita. Naku po, duwende tsaka kapre. Grabe naman yun. Albularyo nga kasi kaya ganyan, Onel. Ganun ba talaga yun? Parang nakakatakot naman na may ganung umaaligid sa'yo. Sira, kahit ngayon may ganyan sa paligid natin, no? Kaya kasama nga natin si Lolo Piding eh. Huy, huwag kang manakot dyan. Tama ang sinabi niya. May mga ganun nga sa paligid natin. Oo, ano? Naku pre, may bibingka ka pa ba dyan? Ano namang kinalaman ng bibingka sa takot mo? Di bali na matakot basta may pagkain. Ay nako, o siya, nandito na tayo. Halika kayo sa loob. Binuksan niya ang pintuan ng bahay niyang napakaliit lang din. Pero may mga kasama siyang miyembro ng pamilya niyang nakatira doon. May maliit pang bata na base sa naintindihan ko. Apo niya ito sa tuhod. Tinawag kasi ng ina ng bata si Lolo Piding na lolo. Sa madaling salita, ang ina pa lang ay apo na nito. Binigyan niya kami ng naluto ng kamoting kahoy. At tulad ng inaasahan, tinanggap agad ito ni Onel. Siyempre pagkain yon at hindi talaga ito humihindi. O siya, ganito. Si Ligaya ay hindi basta babae lang. Totoong magaling siyang panday. Ngunit sasabihin ko sa inyo delikado siya lalo na't kapag duduwag-duwag ka. Naku Onel, yari ka. Huh? Bakit naman ako? Tsaka bakit po ba Lolo Piding? Isang manunugis na aswang si Ligaya. Manunugis na talagang kinatatakutan nila. Kaya kapag nakarating kayo sa kinaroroonan niya, huwag niyong ipakita na duduwag-duwag kayo. Kasi baka gawin niya kayong pain sa mga aswang na yon para mahuli lang niya. Grabe naman po yan. Pero hayaan niyo ho, hindi naman po kami duwag, di ba Onel? Ano? Oo, basta may pagkain lang po. O kung ganon, magbaon ka na marami. Sa ikalawang barangay mula rito paakyat sa bukid. May daanan doon sa kaliwa at kanan. Piliin niyo ang kanan. Diretsuhin niyo lang yung daan. Ikatlong sityo makikita niyo ang puno na malaking balete. Bumaba kayo at puntahan niyo ang ilog. Sa lugar na yon ay may nag-iisang bahay. Yun lang bahay ni Ligaya. Grabe naman po yan, Lo. Ang layo pala. Oo nga po, Lo. Huminto na kasi siya sa pagsiservisyo bilang panday. Kaya hindi niya na kailangan ng kita. Ang kailangan niya ay puksain ng mga aswang. At kaya ako sinasabi sa inyo kung nasaan siya. Dahil alam kong kailangan niyo siya. At isa pa, may mga magsasaka pa rin na tinutunton ang lugar niya para magpagawa. Dahil nga, wala nga ang panday dito sa lugar natin. Kahit nga sa bayan natin, wala, hindi ba? Oo nga po Kaya kailangan ko talaga siya puntahan. Ayoko rin naman po bumili ng iba. Iba po kasi yung halaga ng bolon na to O siya, sige na.
Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Mag-iingat kayo sa daan ha. Lumakad na nga kami ni Unel noon at muling dumaan sa daang papasok sa gubat. Pero bago kami pumasok roon, namili muna kami ng pagkaing babaunin. Sa bungad ng daan bago pumasok, may mga bahay pa. Isa sa kanan at dalawa sa kaliwa. Pero nang nakapasok na kami, napahaba na naman ang lakad namin. Wala kasi ni isang bahay roon. Mapuno rin doon kaliwat kanan at pagdating namin sa taas, medyo mapatag na at nakakita kami ng puno ng duhat. Pero mas pansin namin ang daanan papunta sa kanan. Maliit na daan lang yun sa dulo at matatanaw namin ang nag-iisang bahay. May bahay din pala dito. Akala ko hanggang sa hangganan nito wala nang bahay. May tao. Saan? Ayun oh, nakatayo sa tabi ng kawayan tapos nakatingin sa atin. May bolo pa sa tagiliran. Tapos may buhat-buhat pang sako oh. Ano kayang laman yan? Parang ang bigat ng pinapasan niya. Oo nga no. Bakit ganyan niya makatingin? Huwag mo na lang tanungin. Umalis na lang tayo. Parang iba kasi siya eh. Akala ko ba hindi ka natatakot? Bakit parang napapakapit ka naman sa braso ko? Yung pagiging matapang, mamaya na natin ipakita sa harap ni Ligaya. Dito kasi, hindi pa natin siya kasama kaya ayos lang matakot. Tara na, iba na yung kutob ko sa taong yan eh. Hinila na niya ako at nagpatianod naman ako. Pero ang mga mata ay nasa tao pa rin yun. Habang palayo na kami, sa amin pa rin siya nakatingin. Sakalang ako umiwas ng tingin ng muntik na akong madapa. Dali-dali kaming lumayo sa lugar na yon hanggang sa nakalabas kami. Matapos ulit ang ilang minutong paglalakad, natagpuan na namin ang daan na may pakaliwa at may pakanan. Ito yun di ba? Oo, ito yun. Tara, dito tayo sa kaliwa. Sa lugar naman na yon ay maaliwalas na. Wala nang maraming mga puno ng kahoy. Pero sa bandang kanan, makikita ang malawak na rancho. Sa kaliwa naman ay mga medyo matataas at may bangin na parang kinuhaan ng pulang lupa. May mga bahay rin doon pero hindi marami. Mula sa masukal na gubat na dinaanan namin kanina, unang bahay na narating namin ay 2 agad. At sa pagitan ng mga ito may basketball court na maliit lang. May mga naglalaro rin doon, pero napahinto at napatingin sa amin nung dumaan kami. Pre, mukha ba tayong artista? Kasi parang mababali na naman yung mga leg nila kakatingin sa atin eh. Baka dahil bagong mukha tayo sa lugar nila kaya ganun. Huwag mo nalang pansinin. Paano kung mga aswang pala yung mga tao dito? Di lagot tayo. Lalo ka na. Huh? Bakit naman ako? Mabagal kang tumakbo eh. Ganun. O sige, sana may dumaan na malakas na bagyo para una kang liparin, payatot. Malabo yan no. Tignan mo nga yung araw taas-taas. Hindi yan ulan no. Kailan ba bumaba yung araw? Teka, tindahan ba yun? Tindahan? Oo, yun oh. Nag-iisang bahay. Makabili nga. Tulad ng sabi niya, dumaan nga kami at bumili roon. Yon ang tindahan na kailangan mong tumingkayad muna para lang makabili. Masyadong mabangin ang pinapatungan nito at mataas ang pasimano. Kapag tumingala ka nga, kitang-kita mo ang butas ng ilong ng tindera sa loob. Bumili siya pero chichirya lang din. At sa pagpapatuloy namin sa paglalakad mula doon sa tindahan, may mag-asawang matanda naman kaming nakasalubong. Iba naman ang tingin nila sa amin. Kaya nang malagpasan namin sila, tingin na naman kami ni Unel. Bakit ganito yung mga tao sa lugar na to? Masyadong kakaiba. Pwede bang kapag may nakasalubong tayo ulit,
huwag na lang tayo makipagtitigan. Kasi pakiramdam ko, anumang oras bubutasin nila yung bilbil ko eh. Parang gusto ko yan ah. Yung ano? Yung butasin yung bilbil mo. Sira ulo. Mga bandang 4:00 ng hapon namin narating ang malaking puno ng balete. May daanan pababa ng dinungaw namin ito. Hindi makikita ang nasa ibaba pa dahil sa mga puno. Bumaba lang din kami roon hanggang sa narating namin ang ilog. Hinanap namin ang nag-iisang bahay roon na sinasabi ni Tandang Piding. Hanggang sa natagpuan nga namin yon. Dito siya nakatira? Pre, sa palagay mo, dalaga pa kaya siya? Di na yun mahalaga no? Dalaga man o hindi, ang importante natagpuan na natin siya. Pero parang walang tao. Tao po? Tao po? Magandang araw ho. Magandang hapon po. May tao po ba dyan? Unok nung, may aso na naman. Uy, Gagi. Ang lalaking aso niyan ah. Naku, tumatakbo pa palapit. Uy, Igno, takbo! Sira ulo! Hoy! Huwag ka tumakbo! Mas lalo kang hapulin yan! Bahala ka dyan. Wala namang magmamatapang sa asong yan eh. Oo nga naman. Hoy, dito! Akit tayo sa puno! Mabilis akong tumakbo papunta sa puno bago pa makalapit ang mga aso sa akin. Naunahan ko pa siyang tumakbo at lumapit naman siya sa puno na mabilis kong tinalunan ang sanga ng Madre de Cacao. Agad akong umayos ng pwesto at binalingan siya ng atensyon sa ibaba. Unel! Bilisan mo! Sandali lang! Hoy! Huwag kayo lumapit! Igno, tulong! Bilisan mo kasi! Umakit ka dito! Hoy! 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 Huwag sasang ako! Yung isa yung akyatan mo! Bahala na! Nandiyan na sila! Hoy, Unel! Huwag dito! Mababali dito! Ano ka ba? Wala na akong maisip na paraan eh! Sabi nga mababali dito! Ah! Langya ka talaga. Sira ulo ka talaga. Aray ko. Aray ko. Sakit ng likod ko. Tumalo ng isang aso sa akin dahil nasa ibabaw ako ni Unel. Mabilis akong umalis, kaya napunta ito sa kanya. Pero bago pa siya makagat ay natulak ko na ito. Bumangon rin agad si Unel at hinampas ito ng bag na dala namin. At ako naman, naglabas ng bolo at tinutok sa aso. Pero hindi ito ang mga aso na katulad sa una naming nakasagupa. Hindi marunong matakot ang mga ito. Bale 3 sila at ang 2 ay paatake na. Tinalunan ako ng nauna sa 2 yon at natumba pa ako. Si Unel naman, binuhat ang sanga at ginawa itong panulak sa asong yon. Sinipa ko ang isa na panghuli at hinampas ng bolo na may kaluban ang isa. Tapos ang isa naman, pagtalon ay nasalo ni Unel at hinampas ito sa puno. Agad kaming tumakbo ulit nang makakuha kami ng pagkakataon. Umakyat ulit ako sa puno pero puno ng langka naman yon at tinawag si Unel. Dito, Unel! Tulungan mo ako! Bilis! Takbo! Hawak ka sa kamay ko! Huwag niyo kasi ako habulin! Igno, pahawak! Ito na nga oh! Walang yamba pangis yan! Bilis! Bilis, hawak na! Grabing bigat mo! Hoy, baliw ka! Hatakin mo ako! Kinakagat na nila yung short ko! Ang bigat mo kasi! Para mapuputol yung braso ko sa'yo! Buisit ka! Iangat mo na kasi ako! Hoy, hoy, hoy! Yung short ko! Walang yatong mga to! Ito sa nga kapitan mo! Parang awa mo lang kumapit ka na! Mauubusan na ako ng hininga sa'yo! Malapit na! O yun! Nakakapit na! Salamat! Salamat din! Parang mapuputulan yata ako ng ugat ah! Sokas! Nakakit din! Pero naiwan yung shot ko doon! Baliw na to! Ang sagwa mo dyan oh! Para kang damulag na sanggol, walang short!
Uy, yung short ko, Iglo. Mahal yun. Magkano ba yun? 2 piso yun sa ukay-ukay. Kawawa yung 2 piso mo. Pinagtutulungan na nila oh. Anak na. Uy, huwag yun naman pagkagawan yan. Mapapulit yan oh. Uy, isusuot ko pa yan mamaya. Mga walang yan na to. Ligaya, yung aso mo dito. Uy, nasa ba yung babaeng yun? Ligaya! Baka nga wala dyan. Kasi kung nandyan yan, kanina pa dapat lumabas yan. Nilapa na nga tayo ng mga aso niya May sugat ka ba? Meron ako. Sa tuhod at siko pero hindi naman kagat. Ikaw ba? May sugat ako sa braso. Hindi ko nga lang alam kung kagat. Hindi ko naman napansin sa tingin mo? Parang hindi naman. Biglang umalis naman ang mga aso na nag-aagawan ng short. Nasa bunganga pa ng isa ang short ni Unel habang tumatakbo pabalik sa bahay. Maya-maya pa, narinig ko ang tawa ng isang babae at kinausap ang mga aso nito. Yan! Magaling! Tama lang yung ginawa nyo. Dahil dyan, masarap ang hapunan nyo mamaya. Walang ya. Nandyan lang pala siya. Mukhang pinanood niya lang tayo kanina. Siraulong babaeng to. Nakakatawa naman kayong dalawa Bumaba na nga kayo dyan. Hindi naman nangangagat tong mga aso ko. Anong hindi nangangagat? Hinabol nga kami. Oo, nanghahabol to. Pero hindi to nangangagat. Kinagat nga ako. Tignan mo, wala akong short. Nako, sigurado ako hindi yan kagat ng kahit sino sa mga aso ko. At kasalanan mo kung bakit wala kang short dyan. Duwag ka Bumaba na nga kayo. Kasalanan ko pa raw. Kasalanan ko ba yung Igno? Hayaan mo na. Ang mabuti pa, bumaba na tayo. Magandang araw, Ligaya. Tama ako, di ba? Ikaw si Ligaya? Uy, masyado ka naman mabait dyan. Pinalapa na nga tayo sa aso niyan Manahimik ka na nga dyan. Ako nga. Sino ba kayo at anong kailangan nyo? Ako nga pala si Igno. Tapos ito yung kaibigan ko si Unel. Teka. Nasaan nga pala yung bolo ko? Ay, ayun pala. May nakapagsabi sa akin na magaling ka raw na panday na mga ganito. Kinumpirma yun ni Lolo Peding. Magkano pala yung singil mo para sa pagpapaayos ng ganito? Patingin nga ako niyan. Ito Nasaan na nga ba yung short ko? Ay, ito. Walang iya. Wala na. Punit na. Medyo tangang gumagamit nitong bolo na to, no? Sa'yo ba to? Ha? Hindi Napag-utusan lang ako. Bakit mo naman nasabi yun? Halatang tinagasa ba to? Hindi madaling ayusin to. At kapag naayos to, hindi na to kasing lapad nito. Magkano naman yun? 50 pesos lang. Grabe, ang mahal naman nun. Wala na bang tawad? Ang mahal O sige, total padilim na. Bibigyan ko kayo ng tawad. Pero huwag kayong kumain at matulog sa bahay ko Bawal din humingi ng tubig. Sa ilog kayo kumuha. Bawal ring manghiram ng unan at kumot Kapag umulan, bawal sumilong. Grabe ka naman sa amin. Di ba gusto niyo ng tawad? O sige, kanain mo na yan, Igno. Pumayag ka na. Kulang yung pera na dala ko Peram nga muna dyan, kahit 10 lang. Anong 10? Wala ako 10, no? Naubos na kanina yung pera ko. O sige, 40 na lang. Pero sa isang kondisyon. Talaga? O sige, anong kondisyon yan? May ipapagawa ako sa inyo mamayang gabi. Ano naman yun? Basta, malalaman nyo mamaya. Pero sa ngayon, pasok muna kayo sa bahay. Pumasok nga kami sa bahay niya. Maliit lang yon at talagang malapit sa ilog. Nang makapasok kami sa loob, maaliwalas naman roon. May berha, kumbaga bintana. May kwarto at nakaangat ang sahig nito kaya may hagdan. Pagpasok mo, makikita ang upuan sa kanan. Kusina sa kaliwa.
Tapos sa ilalim ng papag na sahig, naroon ang mga aso niyang malalaki. Tinatamad akong gawin to ngayon kaya bukas ko nagagawin ha. Sinong marunong magsaing sa inyo? Huwag mong sabihin kami pagsasaingin mo. Oh, bakit? Alilahan niyo ba ako? Ah, si Onel magaling nga magsaing. Hindi matigas tapos hindi rin malambot. Kung ganon, sumama ka sa akin. Maghanap tayo ng ulam. Ano? Kunin mo yung bayong na yon, tapos sundan mo ako. Tsaka ikaw naman, Onel, magsaing ka. Lumabas siya agad na naging dahilan ng pagtitinginan namin ni Onel. Halatang ayaw niya sa ugali ni Ligaya. At ako naman, naisip ko na lang hindi ko siya pwedeng galitin. Palagay ko, dalaga pa ang babaeng yon. Siguro mas matanda lang sa akin ng konti. At kung hindi magaspang tingnan ang balat niya, masasabi kong maganda siya. Kaso kahit mukha niya may mga peklat na parang bakas pa ng kuko ang iba. Kinuha ko na lang ang bayong na tinuturo niya at lumabas ako. Nakita ko roon na may tarog at balde sa bandang kaliwa. Sa kanan naman ay nandoon ang pandaya niya. Nang balingan ko naman siya, may dala na siyang 2 pamingwit at lata. Paniguradong pangpain sa isda ang laman ng lata na yon. Humabol na lang ako sa kanya patakbo. Ligaya, mag-isa ka lang ba dito? Hindi, may kasama ako. Si Boki, si Nornor at saka si Maki. Mga kapatid mo? Kailan pa nagkaroon ng kapatid na aso ang tao? Mga aso mo pala. Akala ko may pamilya ka na talaga Pero wala ka ba nun? Wala. Bakit naman? Nung nasa edad kasi akong 15, may 2 maliliit akong kapatid. Si Linlin at saka si Lito. Kinuha sila ng mga tiga-bulak. Hinabol sila ng ama ko pero kahit isa sa kanila walang nakabalik. Naiwan kami ng nanay ko. Pero sa kasamaang palad, inatake naman kami ng agalon. Kaya yun, namatay siya. Tiga-bulak tapos agalon? Mga aswang. Ha? Mga aswang? Oh, gamitin mo tong isang pamingwit. Itong isa naman sa akin. Dito ka umupo sa tabi ko. Tapos pabot nga pala niyang lata. Ibig sabihin, totoo pala talaga yung aswang. Sino bang nagsabi na hindi sila totoo? Ano kasi? Hindi pa kasi ako nakakakita ng aswang talaga. Hayaan mo, baka mamayang gabi maipapakita ko sa'yo. Magaling siyang manghuli ng isda. Nakatatlo agad siyang tilapia. Sa lugar kasing mag-isa lang siya, talagang sagana ang isda sa ilog. Hindi na rin mahirap mamuhay. Nakakuha kami ng 7 isda bago magdilim. Pagbalik namin sa bahay niya na malapit lang din, nakaluto na rin si Onel ng sinaing. Si Ligaya na ang naglinis ng mga isda at ako naman ay gumala-gala lang sa likod ng bahay niya kung saan naroon ang pwesto niya sa pagpapanday. Maraming patalim roon, ang karamihan pa ay mga itak. Oh, kamusta naman yung pamimingwit nyo ng siraulong babaeng to? Ayun, ayos naman. Magaling siya manghuli ng isda maabilidad. Lakas makautos nun Tama naman siya Hindi kasi uso sa kanya yung bisita. Kaya kung gusto mo kumain, magluto ka at hati naman tayo sa trabaho. Ikaw yung nagluto ng kanin. Nanguha kami na isda, tapos siya naman ngayon yung magluluto ng ulam. Isang oras ang nakalipas ay nagtawag na si Ligaya para kumain na. Umalis naman kami roon at pumasok na sa loob. Limitado lang ang gamit niya sa kusina, kaya pati takip ng kaldero, ginawa naming plato. Pagkatapos naming kumain, umalis kami at mukhang yon ang sabi niya na ipapagawa sa amin. Mangangaso ba tayo? Kasi may dala tayong sibat at itak Tapos ikaw naman may mahabang punyal. Oo nga
Hindi pa naman ako magaling sa pangangaso. Hindi tayo mga ngaso. May papatayin tayo. Teka. Huwag mo sabihing aswang yon. Ano ba naman kayo? Kumalma nga lang muna kayo. Doon kayo pumunta. Dito ako. Kapag may nakita kayong gumagalaw ng mga halaman, maging alerto kayo Kapag lumapit, saktan nyo agad. Mukhang mga ngaso nga tayo. Umalis na si Ligaya noon. Kami naman ni Onel, sabay na huminga ng malalim bago tinungo ang direksyon na tinutukoy ni Ligaya. Habang naglalakad at inaaninag ang daan sa sulo na dala namin, umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso ni Ligaya. Dahil doon, napahinto kami at napatingin kung saan naroroon ang bahay niya. Nasa malayong distansya na kasi kami, kaya hindi na makikita yon. Anong plano nitong babaeng to? Duda talaga ako dito sa ligayan na to eh. Anong gagawin natin, Igno? Hindi ko nagugustuhan yung alulong ng mga aso eh. Parang kakaiba talaga. Oo nga eh. Hindi kaya gagawin tayong pain yan? Ano? Pain sa ano? Pain sa aswang. Sira ulo ka ba? Ayun maalulong na naman yung aso. Ano sa tingin mo, pre? Buisit, umalis na nga tayo dito. Bumalik na lang tayo sa bahay niya. Pero biglang may kumaluskos sa paligid namin. Mabilis ang mga kilos na yon, kaya kulang ang simpleng lingon lang para masundan yon kung saan pupunta. Nagsimulang magpanik si Onel at mahigpit na napahawak sa itak na hawak niya. Sibat naman ang hawak ko kaya hinanda ko rin ito. Umatras kami noon mula sa kung nasaan nang gagaling ang kaluskos. Nasaan ba yung babaeng yun? Ligaya! Hoy Onel, mahiya ka nga. Kalalaki mong tao sa ganitong sitwasyon magtatawag ka sa babae ng tulong. Iligtas na lang natin yung sarili natin. Sira ulo, manunugis nga raw ng asong yung babaeng yun eh. Ibig sabihin mas ligtas tayo kapag nandyan siya. Hoy Ligaya! Animal ka! Tulungan mo kami dito! Baliw, hindi yan susunod. Huwag ka kasing ngawa ng ngawa dyan. Maganda ka na lang. Igno, narinig mo yun? Oo, papalapit na siya. Buisit na buhay to. Ano gagawin natin? Hampasin mo na itak kapag lumapit. Duda ko kung magagawa ko yun. Natatakot ako eh. Ang hirap lumaban, pre. Sige, mahalin mo ang takot at magpakamatay ka dyan. Pumikit na lang siya at huminga ng malalim. Pansin ko ang panginginig ng katawan niya. Pero sa pagkakataong yon, wala siyang magagawa kundi ang ilabas ang tapang. Sa isang iglap lang ay may tumalon mula sa harapan namin. Napaatras kaming nagsigawan ni Onel. At ako naman, dahil sa gulat ay otomatik na tinusok ko ito ng sibat. Nagpawis ako ng malala nang makitang umusok ang dibdib na nabaunan ng sibat ko. Pero binabaan lang ito ng tingin ng aswang. Walang ya. Bakit parang hindi siya nasasaktan? Ayoko na. Aalis na ako dito. Hoy Onel! Huwag mo ko iwan dito! Hoy! Onel! Ano ba? Halos mangiyak ako nang iwan niya. Sa sobrang takot ko, naihi ako pero pinigilan ko pa rin ito. Nanginginig ng mga tuhod ko noon. Talagang mahirap kontrolin yon. Hanggang sa nang bumalatay ang takot sa katawan ko. Naiyak na lang ako pero tinulak pa ang sibat na nasa dibdib ng aswang. Napatras ito dahil sa tulak ko. Pero ang aswang na yon, parang pinagtatawanan lang ako. Hayop ka talaga, Onel! Ayaw na kita maging kaibigan! Duwag! May aswang dito! May aswang dito! Sira ulo ka! Tagayin mo! Pero ang aswang na nasa harapan ko,
Hinawakan ng matulis na kawayan at tumatawa pa itong binubunot yon. Napanganga ako sa ginawa niya, pero mas tinulak pa ang kawayan para hindi siya makawala. Ang iniisip ko lang talaga ng mga sandaling yon ay sa paraan ng nakatusok na kawayan sa dibdib niya ang siyang makakapagpigil sa kanya para saktan ako. Mabuti na lang may dumating na aso kaya kahit papano may tumutulong sa akin. Inaatake nito ang kamay ng aswang na binubunot ang sibat sa katawan. Kaya ko to. Matapang ako. Kaya ko to. Nasaan ka na kasi, Ligaya? Sige, aso! Kagatin mo lang yan! Hayop na babaeng yun! Hoy, Ligaya, kung alam mo lang, ikaw ang kasumpa-sumpang babaeng nakakilala ko sa tanang buhay ko! Napaatras din pala si Unel pabalik sa akin dahil nakasagupa rin pala ito ng aswang. Kung naiiyak na ako sa sitwasyon, mas lalo naman siyang naiyak. Pero biglang mula sa taas ay may tumalon. Sumakay agad sa batok ng aswang na kalaban ko. Mabilis ang pangyayari, kaya narinig ko na lang na parang may sinaksak at malakas na angin ng aswang. Nakawala ito mula sa sibat, pero mukhang namatay rin ito. Nakawala na rin kasi ito sa ilaw ng flashlight na hawak ko pa rin. Sunod na nangyari ay inatake nito ang aswang na kaharap ni Unel. Pumatol ang aswang na yon at si Unel naman ay tumakbo lang sa isang puno ng kahoy at nagtago siya. At ako naman, naupo lang at inilawan ng mga pangyayari. Si Ligaya pala ang nakikipaglaban sa aswang na yon at nakita ko kung paano niya ito naisahan at sinaksak sa noo. Grabe! Paano mo nagawa yun? Grabe! Ang papanghin niyo ah! Ano yung mga yun? Mga aswang? Bakit mo to ginawa sa amin? Wala akong ginawa sa inyo ah. Kahit saan kayo sa lugar na to, hindi kayo ligtas. Ayoko lang masira ng mga yun ang bahay ko kaya dito ko kayo dinala. At pinain mo kami? Hindi kayo pain. Talagang puntirya nila kayo. At syempre, sa daan pa lang nakita na nila kayo kaya sinundan kayo. Tumulong lang ako. Sinundan kami? Uulitin ko pa ba yung sinabi ko? Paano mo nalaman? Malayo pa lang alam ko na. Tara na, uwi na tayo. Lumublob kayo sa ilog para mawala yung panghin nyo ah. Ang duduwag nyo talaga. Buti pa yung mga aso ko. Napasuklay na lang ako ng buhok pataas habang sinasamaan ng tingin si Ligaya na nauna nang humakbang. Naglakad ulit kami pa uwi sa bahay niya. At tulad ng suhestyon niya pagdating namin sa ilog, lumublob kami ni Unel na hindi rin nagpapansinan. Hindi ko kasi siya pinansin dahil sa pag-iwan niya sa akin. At siya naman, parang natotroma sa napagdaanan niya kanina. Wala namang nasaktan sa amin, pero iba kasi talaga ang dulot ng takot. At dahil basa kami, pag-uwi namin sa bahay ni Ligaya ay namroblema kami sa pagtulog. Siyempre wala kaming baon na damit, pero si Ligaya mula sa kwarto niya ay bumaba siya at hinagi sa sofa ang 2 duster niya. Oh yan, suotin nyo. Ano? Duster? Kung gusto nyong matulog sa loob ng bahay ko, isuot nyo yung mga duster na yan. Kung ayaw nyo naman, edi lumabas kayo. Kasya ba sa akin yan? Nababanat naman yan eh. Kaya oo, kasya yan. Wala kaming nagawa kundi isuot ang mga damit niya kahit labag sa loob namin. Hindi rin kasi pwedeng hindi dahil nga basa kami at mahirap namang matulog ng ganon. At syempre bukod sa duster, wala na kaming masusuot na iba. Matapos kong isuot ang duster, napatingin na lang ako sa sarili ko. Oh, ganito pala pakiramdam kapag nakasuot ka ng pambabaeng damit. Naiinis ako sa taong to. Pero parang gusto kong tumawa eh. Kamukha talaga siya nung chismosa naming kapitbahay. Oh, anong binubulong-bulong mo dyan? Narinig ko yun ha?
Narinig mo pala ba't ka pa nagtatanong? Ikaw nga para kang baklang patpatin dyan eh. O ikaw, ano ka? Baklang butanding. Tigilan mo nga ako. Naiinis pa ako sa'yo. Oh, ano naman kasalanan ko sa'yo? Iniwan mo ako. Paano kung nilapa ako na aswang na yon? Kita mo to, galit na galit. O ano, alam mo na ngayon yung pakaramdam ng iniwan. Lagi mong ginagawa yun sa akin eh. Ako ngayon ko lang nagawa sa iyo yun. Sa aso ko lang namang ginawa yun sa'yo ah. Tapos ikaw talaga ginawa mo sa akin sa aswang? Magkaiba yun. Ano? Kapag nakagat ako ng aso nakakamatay rin yun no? May rabies yun eh. Ay nako, ganito na nga lang. Oh, pasensya na mahal kong kaibigang Igno. Kasi iniwan kita kanina. Akala ko rin kasi tatakbo ka eh. Di kapag tumakbo ko di habulin tayo. Baliw ka ba? Kaya nga pasensya nga di ba? Ay nako, sige na nga. Pasensya na rin kung iniiwan kita minsan. Saka malaki na yung problema natin sa babaeng to. Kailangan na natin magtulungan. Ano bang gagawin natin? Gaano mo ba kamahal si Ana? Bakit mo naman natanong yan? Gusto ko lang malaman. Kasi kung hindi naman ganun kalalim yung nararamdaman mo dun, umuwi na lang tayo. Huwag mo lang ipaayos yung bolo na yan. Sayang naman yung nilakbay natin. Marami na tayong pinagdaanan dahil dito. Tsaka patay na naman yung dalawang aswang na yun eh. Baka bukas makauwi na tayo dala na maayos tong bolong to. Ay naku, sana nga. O ano, ayos na ba kayo dyan? Ha, bagay sa inyo yung mga damit ko ah. Oo, ayos na kami. Tsaka huwag mo nga kami tawanan. Kasalanan mo to kung bakit kami naihi eh. Para kayong mga maskuladong nanay dyan ah. At saka hoy, tulad nga ng sabi ko, niligtas ko lang kayo. Hindi ko kasalanan kung sinundan kayo. At saka isa pa, ako nga ang dapat magalit eh. Alam niyo ba kung bakit? Oh, bakit? Hindi dapat malaman ng mga aswang kung saan ako nakatira. Kasi nga ang alam nila, pasulpot-sulpot lang ako kahit saan. At ako ang umaatake sa kanila. Pero dahil sa inyong dalawa, nalaman nila yung bahay ko. Sino dapat ang magalit ngayon? Kayo o ako? Oo na, ikaw na. Manalo ka na. Pasensya na. Umakyat na kayo para matulog dito. Isara niyo yung pintuan dyan ha. Tapos pakibaliktad na din yung walis. Buisit na to. Puro utos na naman. Gawin na lang natin, Onel. Dami mong reklamo. Nang maisara na ang pintuan ay umakyat kami sa itaas. Sa loob naman ng kwarto na yon, ang tutulugan ay mismong sahig na gawa sa kawayan. Nakalatag na ang banig at mga unan. Pero kasalukuyan siyang nagsasabit ng kulambo sa dingding. Sa gilid ng kanang bahagi sa ibabaw ng baul, naroon nakalagay ang mga gamit niya laban sa aswang. Naroon ng punyal, buntot pagi, kampilan at may tirador pa nga. Pumasok na kayo. Magsama na lang kayo sa iisang kumot ha. Dalawa lang ang kumot ko at ginagamit ko pa yung isa. Pagkapasok nyo, ayusin nyo agad yung kulambo para walang pumasok na lamok sa loob. Oh, ano? Naririnig nyo ba ako? Oo, nanay. Inaasar nyo ba ako? Biro lang naman, ito naman no. O sige na, pasok na. Oh, ano pa bang hinihintay mo dyan, Onel? Pasok na. Ligaya, bakit ba ang tapang mo? Buong buhay mo talaga, ganun ka? May pangarap akong matapos kaya ganito ako sa buhay ko. At hindi mo kailangang magtaka ng magtaka. Gusto mo matalo yung aswang dahil sila yung pumatay sa pamilya mo, tama ba? Ano? Mga aswang yung pumatay sa pamilya niya? Maraming tigabulak dito sa bayan natin. Ganun na rin yung mga agalon. Watak-watak nga lang sila. Kaya masasabi kong bawat barangay may aswang. Ang gusto ko lang naman malaman kung saan nakatira yung pinuno ng mga yan. Kung pinuno yung pinupuntirya mo, malakas yun. Oo naman. Baka sa amin lang yung wala. Wala naman kami nababalita ang patay dun eh. Di ba, Igno? Oo, wala namang ganun sa baryo namin eh. Paano nyo naman nasisiguro? Tahimik kasi sa lugar namin eh.
Matalino ang mga aswang. Hindi sila mambibiktima sa lugar kung saan sila nabibilang para maiwasan yung hinala sa kanila ng mga tao. Sa ibang lugar sila nang bibiktima. Kaya kung may lugar man na madalas may nabibiktimang bata, ibig sabihin malaki yung posibilidad na walang aswang sa lugar na yon. Teka nga. Ipaliwanag mo nga sa amin kung paano yung mga ganong klase ng mga aswang. Paano ba sila talunin? Bakit? May bala ka bang maging manunugis? Wala naman. Pero syempre, kapag may alam ka, mas okay, di ba? Mas may pag-asa makaligtas kapag ganon. Sa bagay. Ganito kasi yon. Maraming uri ng aswang. Pero ang may atraso talaga sa akin, 2 uri lang nila. Agalon at saka tigabulak. Ang mga agalon, sila yung mga aswang na mas gusto nilang manirahan sa tabi ng lawa. O di kaya sa may mga ilog na may malalalim na tubig, kung saan makakasama nila palagi yung mga alaga nilang buwaya. Ang mga buwaya naman na yun ang bibiktima ng mga tao para sa kanila. Kaya pala sinasabi ng matatanda noon na huwag lumapit mag-isa sa malalim na ilog. Kasi baka mabiktima sila ng aswang na agalon sa tubig? Oo, at malaki ang posibilidad na mahipnotismo kanila at lulusong sa tubig ng kusa. Naku, pero dito wala namang ganun, di ba? Walang buwaya dito. Tsaka isa pa, hindi naman ganun kalalim ang tubig dito. Tsaka ako lang talaga yung nakatira dito. Yung nasa gubat, anong klase aswang yung mga yun? Oo nga, yung kanina, mga ano sila? Mga tigabulak naman yung mga yon. Sila yung mga uri ng aswang na nangunguha ng mga bata. Tapos isisilid sila sa sako. Kahit sa umaga ginagawa nila yon. At yung mga batang biktima sa loob ng sako, wala na silang malay. Kaya hindi malalaman na may bata sa sako nila. Tsaka isa pa, iniiba nila yung anyo ng bata sa loob ng sako para hindi sila paghinalaan. Uy, grabe. Kawawa naman pala yung bata na nakuha niya at pamilya nito. Kaya nga kailangang mapatay yung pinuno nila. Napatay ko na yung reyna ng agalon. Kaya yung tigabulak naman ngayon. Teka sandali. Doon kasi sa baryo nila Tandang Peding, may narinig kami usapan na batang nawawala daw. Tapos nung nahanap. Oo nga, naalala ko yun. Nung nahanap nila, nasa sako na. Ligaya. Ibig sabihin ba nun, tigabulak yun ang biktima sa mga bata? Napatay ko yung kumuha sa bata na yon, kaya nakabalik siya. Oh, paano mo nalaman? Kilolo Piding. Paano? Ang layo mo sa kanya. Alam nyo kasi si Lolo Piding, maniwala man kayo o hindi, may alaga siyang uwak. Kapag may nangyayari sa lugar nila, yung uwak na yun mismo ang nag-iingay sa bahay ko. At kapag sinundan ko yun, makikita ko si Lolo Piding. Yun, ganun ang ginagawa namin para mapuksa yung mga aswang na yun. Kaya alam niya kung saan ako nakatira. Kaya pala. May connection talaga kayong dalawa. Di ibig sabihin yan, siya yung albularyo tapos ikaw yung manunugis niya? Sa kanya ko kinukuha lahat ng sandatang ginagamit ko. Yung mga pangontra ko sa aswang. Dahil sa pag-uusap naming yon, naintindihan ko ang tunay na nangyayari sa lugar namin. Matagal kami bago nakatulog, hanggang sa lalong lumalim na ang gabi. Wala na ring nagparamdam noon, wala rin kaming narinig na kung ano. Kinabukasan naman, wala na si Ligaya sa tabi ko. Natulog kasi kami na nasa gitna nila ako ni Onel. Tulog pa si Onel noong umaga na yon, kaya mas nauna na akong bumangon sa kanya. At nang makababa na ako, nakita ko agad ang termos sa ibabaw ng lamesa. May asukal at kape na rin doon. Pero imbis na magtimpla agad ako ng kape, lumabas ako at naghanap ng maiihian. Nang makahanap naman ako ng magandang pwesto, agad akong magbababa sana ng short, pero wala akong nahawakan. Buisit na yan. Nakasaya pala ako. Ang angas mong lola. Abay, buisit to. Nandiyan ka pala. Buti na lang pala wala akong nilabas. Doon ka umihi sa puno na inakita nyo kahapon. Nandito ako eh. Ay naku,
Naihina talaga ako. Diyan ka muna ah. Lumipat ako ng pwesto. Kasi nga nandun pala siya nakatambay sa pandaya niya habang nagkakape. Napangiwi lang ako na kailangan kong iangat ang saya ng duster para makaihi. Panay ang reklamo ko sa sitwasyon ko. Lalo na't sa umagang yon, basa pa talaga ang mga damit ko. Pagkatapos kong umihi ay bumalik ako sa pwesto niya. At doon nga habang nagkakape siya, nasa harapan na niya ang bolo na ipapaayos ko. Nagawa na namin kagabi yung gusto mo. O ano, 30 ba? Hoy, wag mo akong utuin. 40 pa rin. Tsaka hindi ko makakalimutan yun, no? Dalawa kami ni Onel nun kagabi. Tigsa 10 yun. Anong tigsa 10? Tigli 5 lang yun. Wala naman kayong ginawa kundi ang matakot lang eh. May napatay ba kayong aswang? Wala naman, di ba? Ha? Ano ba yan? O sige, ganito na lang. Mamayang gabi ulit. Ha? Ano mamayang gabi ulit? Uuwi na kami mamaya, no? Nang hindi to tapos? Syempre, tatapusin mo. Hindi ko to matatapos agad. Bungi-bungi, oh. Akala nyo siguro madaling ayusin to, no? Ano? Ibig sabihin, matutulog pa kami dito na isang gabi? Mangangaso tayo ng aswang mamayang gabi. Ano mga ngaso-aswang ulit? Ayoko na maulit yun, no? Paano kung inatake ka ng aswang? Ayaw mo pa rin bang maulit? Hindi ako atake ng aswang, no? Walang atake sa amin. Talaga lang, ha? Magkape ka nga muna dun sa loob. Mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan. Bumalik ako sa loob at nagtimpla ng kape. Saktong nagising naman si Onel at mukhang nagligpit muna ito ng higaan bago lumabas. Nang bumaba siya sa hagdan na 3 baitang lang, natawa ako nang makita siyang nakadaster at natawa rin siya sa ayos ko. Lumabas siya para umihi rin at narinig ko ang sita sa kanya ni Ligaya. Kaya sa loob ng bahay ay napahagalpak ako ng tawa. Nagbangayan na naman kasi sila. Nung umagang yon, pareho kaming naglaban ng damit. Parang hindi natatapos ang tawanan namin noon sa mga sitwasyon namin. Sabay din kaming nagsampay at ayon pa kay Ligaya, bagay raw sa amin maging labandera. Kailan mo nasisimulan yan? Mamaya, kumalma ka kasi. Kaya mo naman tapusin yan sa loob ng isang araw eh. Sinasadya mo lang patagalin para maabutan kami ulit dito na isang gabi. Hoy, tumigil na ako sa ganitong negosyo, no? Pinagbibigyan ko lang kayo kaya desisyon ko kung kailan ko to gagawin. Ay, naku. Hanggang bukas lang, Ligaya, ha? Hindi na pwedeng 3 araw. Mag-aalala yung nanay ko sa akin. Mamaya, hanapin pa ako nun at pumuntay sa mabundok na lugar tapos maaswang yun. Oo nga, hanggang bukas na lang. Halina kayo, simulan na natin. Anong sisimulan natin? Sobrang tinatamad ako eh. Kaso nagmamadali naman kayo, kaya tulungan nyo na ako. Oo na. Tumulong nga kami noon. Gumawa kami ng apoy at sinalang roon ang bolo. Kapag nagbabaga na ito ay saka naman pinupukpok ng maso. Ako rin ang tagapukpok at si Onel ang tagahawak. Si Ligaya naman ang tagautos kaya ang kinalabasan, kami rin ang naging panday. Hoy Igno, ayusin mo kayo pagpukpok dyan. Baka mamaya tumabingi yan eh. Ikaw kasi. Alam mo namang hindi ako marunong, di ba? Oo sige, akin na kayang maso. Onel, ayusin mo yung paghawak. Paganito kasi, para hindi tumabingi yung talim. Oh, ganito ba? Oo, ganyan. Tumabi ka nga muna dyan, Igno. At saka manood ka ng maigi, ha. Ginawa niya ang paghuhulma ng bolo. Pulido siya sa paggawa nito. Samantalang sa akin, pumangit lalo ang pantay na talim nito. Hindi nga madaling gawin yon dahil sobrang init at nakakapagod talaga. Lalo na si Onel. Mabilis sumuko kaya inabot kami ng tanghali noon.
na talagang konti pa lang ang nagbago sa bolo. Pagkatapos naman naming mananghalian, natulog ito. Oras kasi ng tulog kapag tanghali sa amin. Lalo na sa mga oras 12:00 hanggang 2:00. Kaya kami naman ni Unel umalis at pinuntahan ang lugar kung saan napatay ni Ligaya ang aswang. Pero pagdating namin roon, wala na ang aswang. Pero may abo kaming nakita kung saan naroon ang katawan ng mga ito. Teka, ano nangyari dyan? Hindi pa yata sila patay. Wala dito yung mga katawan, oh. Pero may abo eh. Tignan mo oh. Oo nga, no. Pero pinong-pino naman yung abo na yan. Sabihin na nating may nagsunog sa kanila. Dapat may buto-buto pa yun eh. Hindi ah. Sa pagkakaalam ko, natutupok yung katawan ng aswang kapag patay na. Hayaan mo na yan. Bumalik na nga lang tayo. Tanungin na lang natin si Ligaya. Bumalik kami sa bahay at dumaan kami sa ilog. Nakakita kami ng puno ng bayabas na may bunga. Natuwa naman si Unel kaya patakbo itong lumapit roon. Agad niyang hinila ang sanga pababa nang maabot niya ito at kinuha ang mga bunga nun. At ako naman, napalingon ng hindi sadya sa isang gawi kung saan bigla kong nakita si Ana Elena. Ana? Huh? Ano sabi mo? Pre, nakita ko si Ana. Si Ana? Anong ginagawa niyo dito? Hindi ko alam, pre. Teka nga. Ana! Ana, anong ginagawa mo dito, Ana? Hoy, saan ka pupunta? Di sa kanya. Ano? Huwag kang ano dyan. Mamaya hindi pala yan si Ana mapahamak ka dyan. Huminto ako dahil may punto siya. Baka nga hindi naman talaga si Ana yon. Lumapit na lang ako kay Unel at nakikuha ng bayabas sa kanya. Dahil marami ang nakuha namin, naghanap ako ng malapad na dahon para paglagyan nun. Pero nang kukuha na sana ako ng dahon ng saging, may biglang umalis sa bandang harapan ko. Hindi ko lang makita dahil may mga puno ng saging na nakaharang at makapal ang mga tuyong dahon nito. Pero ang tunog na yon, parang mga paang tumatakbo palayo. Sino yan? May tao ba dyan? Hoy, may kausap ka na naman dyan. Hindi pre, parang may tumakbo eh. Ano ba yan? Ang dami mo naman napapansin. Halika na nga, akin na nga yung dahon ng saging. Walastik na yan. Sino kaya yun? Kumuha lang ako ng dahon ng saging at bumalik sa kanya. Pagbalik ko ay pareho na kaming nakarinig ng mga yabag ng paa sa mga tuyong dahon na nasa paligid. Para bang may mga tao talagang nagmamasid sa amin. Tapos umaalis lang nang may mapansin na kami. Napatingin ako kay Unel at napatanong. Ayun, narinig mo yun? Ano ba yun? May kasama ba tayo dito? Yun na nga yung tanong ko eh. Parang pinapanood tayo. Tapos nakita ko talaga si Ana. Ngumiti ba siya sa'yo? Hindi. Di hindi si Ana yun. Mabuti pa, umalis na lang tayo dito. Nagtulungan kaming ilagay sa dahon na pinahugis at suluko ang mga bunga ng bayabas. Agad kaming umalis roon at pakiramdam talaga namin. May nakasunod sa amin ng mga sandaling yon. Mabuti na lang hindi naman ganun kalayo ang bahay ni Ligaya. Ang nakakatawa lang talaga nun, dahil ilang beses pang nadapa si Unel. Bukod doon ay naapakan pa niya ang saya ng duster niya. Ligaya! 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 Ligaya, may sasabihin kami sa'yo. Ori ko! Leche kasing duster to, nadapa pa ako. Ayan ka na naman. Animal ka, naubos na yung bayabas tapos ilan na lang natira sa atin. Pinaanod mo pa iba sa ilog. Hindi mo kasi inabol eh. Hahabulin ko? Tapos ano? Mababasa yung duster ko.
Baka mamaya mas malala pa ipasuot sa akin na duster ni Ligaya eh. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa at ang iingay nyo dyan? Kasi may nakasunod sa amin. Nakasunod? May kakainan ba yung tigabulak o agalo na manggayan ng tao? Kasi nakita ko si Ana eh. At sino naman yun? Yun yung alak na may-ari ng bolo na pinapaayos niya. Yung babaeng yun, nililigawan niya. Ibig sabihin pala yung bolo na yon, hindi naman sa kamag-anak mo, kundi sa tatay ng nililigawan mo, Igno. Oo, yan lang kasi yung paraan para makalapit ako sa anak niya eh. Basta maipapanday ko yung bolo niya, may tsansa ako makausap yung anak niya. Ganun ba? Tsaka yung mga tigabulak, wala namang kakayahang manggaya ng anyo yun. Hindi katulad ng mandurugo o mandarangkal. Mas kaya nilang gawin yun. Ha? Baka mandurugo yung nakita ko, tapos ginamit lang yung anyo ni Ana. Oo nga, kasi imposible nandito si Ana kasi taga-amin yun eh. Hindi naman namin siya kasama. Kung ano man yung nakita nyo, malinaw na hindi yung tao. Baka mamayang gabi sumalakayan dito, kaya kailangan nyo maging handa. Nako, eto na naman tayo. Nung araw na yon ay pinaliwanag niya ang mga panlaban sa aswang. Pati na rin ang mga sikreto niya at mga diskarte kung paano manalo sa laban. Nanguha rin kami ng mga kawayan na mas manipis at matalim. Tinatawag itong botong. Yun raw kasi ang mas mabisang panlaban sa aswang. Takot raw kasi sila sa tulis nito dahil sobrang talim. Sumapit naman ng hapon. Tila walang plano si Ligaya sa kung ano ang dapat naming gawin. Mas inuna namin ang magluto ng ulam na parang wala lang. Si Unel naman ang nagsaing. Habang kami ay nagkakatay ng alaga niyang itik. At habang hinuhugasan ko ito, umalis naman siya para maghanap ng pinya na ilalagay sa adobo. Kita mo, hindi niya nagawa yung bolo ng buong araw. Yun lang oh, parang kaunti lang yung nagbago at bukas ulit. Mukhang aabutin tayo dito na 1 linggo, pre. Sinabi mo pa, tsaka 1 linggo din tayo magdadaster. Ay, nako. Pambihira talaga tong buhay natin. Pero tignan mo ayos din palang kasama tong si Ligaya. Madiskarte, matalino, mahilig maglaro. Oo nga eh, ginagawa niya na tayo manika. Pagdating naman sa aswang, mabigat nga siyang kalaban. Matapang kasi tsaka mautak eh. Kaya nga pre, kung sakaling may umatake sa atin ulit, kailangan natin siya tulungan. Matapos mangyari yung kagabi, tulad nun, dadalawa. Kailangan niya ng kaunting alalay. Mag-isa lang siya kalaban ng mga aswang. Naisip ko nga rin eh, kapag umuwi tayo sa hapon, gagabihin tayo sa daan kaya dapat umaga talaga. At habang nandito tayo tuwing gabi, kailangan magpursige na tayong lumaban. Kaysa naman mamatay tayo dito nang dahil lang sa pagpapaayos niyang bolo na yan. Ganun pa rin eh, tayo pa rin yung pinapagawa niya. Pagsapit naman ng gabi, kung kailang tapos na kaming kumain, at si Ligaya naman ay nasa labas at nagpapakain ng mga aso niya, nang biglang nagsialulong ang mga ito. Oo, alam ko. Kumain muna kayo. Mamaya na yung mga aswang-aswang na yan. May oras din sila. Pakabusog muna kayo. Naku, nandyan na nga sila. Buti na lang tuyo na yung damit ko. Hindi na ako magda-duster. Parating na nga yung aswang, kalmado pa rin si Ligaya. Pero tama ka pre, buti na lang hindi na tayo naka-duster. Hugasin na ba natin yung pinagkainan? Alam nga namang hindi, kinainan natin yun eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin sa labas pa talaga tayo maghuhugas? Ano magagawa natin? Hindi naman natin to bahay. Nakikitulog at nakikikain lang tayo. Bilisan mo na dyan. Magtulungan na lang tayo. O siya, sige. Bilisan na lang natin. Baka mamaya may biglang tumalon na naman, hindi tayo handa. Sa labas pa kasi hinuhugasan ang mga pinagkainan. Wala kasing lababo ang bahay. Siyempre parang kubo lang naman ang estilo nito. Mabilisan lang ang paghugas namin.
Lampara lang ang ilaw namin kaya hindi kami sigurado kung malinis ba talaga ang paghugas namin noon. Ang importante lang sa amin noon, matapos agad. Pero kung kailang tatayo na kami para dalhin sa loob ng bahay ang mga nahugasan na, biglang bumalik sa pag-alulong ang mga aso at galit na galit ang mga ito. Nagsitakbuhan ito para sumugod kung saan man sila susugod. Dumaan sila sa amin papunta sa aming likuran at doon mas umalulong ang mga ito na parang naghahamon na. Teka, ano yun? Ano yung nakita nila? Nandito na sila. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Maghanda na kayo. Yung mga napag-usapan natin ha. Ikaw? Handa na ako. Sinundan niya ang mga aso niya. At kami naman ni Onel, mabilis na pumasok sa bahay. Pinatong lang namin ang mga gamit sa ibabaw ng lamesa at mabilis na kumuha ng mga sandata panlaban sa aswang kung sakaling may ataking mangyayari. Kinakabahan kami ni Onel noon. Hindi kasi kami sanay makipagbakbakan sa mga aswang. Iniisip lang talaga namin kung matalo kami, mamamatay kami at hindi pwedeng hanggang dun lang ang buhay namin. Pero maya-maya pa, biglang nakarinig ako ng mga pamilyar na boses. Tunay ngang hindi nagkamali ang inutusan ko. Dito ka natagpuan ng 2 taong inuto ko, Ligaya. Hayop na yan. Sino yun? Bakit parang kilala kayong boses? Salamat sa hindi pang mamaliit sa akin. Pumunta ka pa rito nang hindi nag-iisa. Pwede ko bang makilala kung sino yung mga panauhin ko? Huli kitang nakita. Maliit ka pa noon. Isang batang kaawa-awa at nasa ilalim pa ng matinding trauma. Ngayon, talaga naman nanlalagas ka talaga ng mga alagad ko. Alagad? Onel, sandali. Nakikilala mo din ba yung boses? Boses ni Mang Delpin yung naririnig ko. Ano? Sandali, tara. Silipin natin. Igno? Igno, nandiyan ka ba? Hala, boses yun ni Ana. Ana? Ikaw ba yan? Halina kayo. Uwi na tayo sa atin. Ano? Lumabas ka na dyan, Igno. Dahan-dahan akong lumapit sa parte kung saan siya nagtatawag. At habang patuloy namang nagpapalitan ng malasarkastikong salita si Ligaya at ang kausap nito. Pagsilip ko sa butas ng dingding, nakita ko nga si Ana sa labas. Kung anong suot niyang damit nang makita ko siya kanina, ganun na ganun ang suot niyang damit ngayon. Teka, anong ginagawa mo dito? Salamat sa pagtulong mo sa amin para matuntun yung babaeng umuubo sa pamilya namin. Ha? Anong pinagsasabi mo? Siya ang dahilan kung bakit konti na lang ang natira sa lahi namin. Dahil inuunti-unti niya kaming pinapatay, Igno. Teka, si Ana ba talaga yan? Ano ba sila? Ano ba yung lahi nila? Teka, sinasabi mo ba ang lahi niyo, mga aswang? Ayaw mo na ba sa akin kung ganun ang lahi ko? Ano? Walang ya, Igno. Umalis ka dyan! Tanggap ka na ni Tatay, Igno. Dahil sa tulong na ginawa mo para sa pamilya namin, alam kong lubos siyang nagpapasalamat sa'yo. Tulong? Wala akong tinulong, Ana. At saka aswang ka pala, hindi niyo sinabi. Ginamit niyo lang kami para matuntun niyo si Ligaya. Bakit mo naman ako ginagawa, Ana? Kilos na, Tisay! Tapusin na natin to! Sige, Pinunong Delfin. Para sa lahi natin. Buisit, pati si Aling Tisay. Tama na to, kahibang na to. Tulungan na natin si Ligaya sa labas. Hoy, Ana! Walang niya ka! Dismayado ako sa'yo, alam mo yon? Hindi naman lingid sa kaalaman ko yung pagtatago nyo. Sigurado ba kayo? Tatalunin nyo ako ngayon mismo dito sa teritoryo ko? Aswang laban sa tao, Ligaya. Oo, tama ka. Tatapusin ka namin dito ngayon. Ana, panahon na para ipaghiganti ang iyong ina! Dahil sa sinabing yun ni Mang Delfin,
Malinaw na ang ibig sabihin noon ay pinatay ni Ligaya ang ina ni Ana. Ako naman noon, nanlulumo dahil malinaw rin sa akin na walang pagmamahal sa akin si Ana dahil ang tingin niya sa akin ay taong mapapakinabangan niya. Alam kong pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na nila kami kailangan. Hindi malabong saktan nila kami. Kaya mas pinili kong kumampi kay Ligaya sa kabila ng nararamdaman ko noon kay Ana. Hindi yun madali, pero kailangan kong magdesisyon ng mabilisan. Sa labas ng bahay ay nakarinig ako ng mga angil na nagsimula sa tunog tao. At maya-maya ay naging tunog mabangis na hayop na ang mga ito. Grabe, aswang nga si Ana, Igno. Kaya nga hindi ko inasahan. Hindi ko akalain na nagkagusto ko sa isang aswang. Naku naman, sumpa ba to? Nagsimula ang sagupaan sa labas. At kami noon ni Unel, inabangan ng pag-atras ni Ligaya papasok sa bakuran dahil sumusugod na ang mga aswang. Naayon yun sa plano namin, kaya agad na pumwesto si Unel sa bandang banga ng tubig. At hinawakan nito ang malaking tali na inilugay ni Ligaya kanina. Yun ang isa sa mga sikreto niya. Sinenyasan ko si Unel na hilahin ang tali pag atras ni Ligaya. Hinila niya ang tali at bumukas ang pintuan ng patibong sa lupa. Lumabas ako at nakita ko ang liwanag sa kalangitan. Napaatras nga ang aswang. Pero sa isa pang paghila ni Unel sa loob ng tali, bumukas ang isang pintuan sa likuran ng aswang at naitulak nito ang aswang sa butas. Hayop ka! Ano to? Sobrang sakit! Anong nangyari, Tay? Oo, walang ya! May mga patibong siya! Kaya nga tinatanong ko kayo kung sigurado ba kayo, di ba? Na kung papatayin niyo ako ngayon mismo dito sa teritoryo ko. Dahil yan ang sikreto ko para magapi ko kayo. Walang iya ka talaga. Pinatay mo na ang nanay ko tapos isusunod mo pa ang tatay ko? Oo, at isusunod rin kita. Ana, tumakas ka na. Baka hindi lang ito yung patibong niya. Igno, ilayo mo na si Ana dito. At pagkatapos inuutusan mo ngayon yung taong sinasabi mong inuto mo? Igno, sige na, ano ba? Ilayo mo na si Ana dito. Tanggap na kita kahit hindi maayos yung bolo ko. Igno, huwag ka makinig. Gusto mo ba makapangasawa ng isang aswang? Huwag ganon. Ayoko magkaroon ng kaibigang aswang. Ligaya, hihilahin ko na ba itong isa? Sandali, Unel! Sandali! Huwag mo sakta si Ana! Papatayin ko kayong lahat! Aling Tisay! Ngayon na! Umatake ang mga aswang noon. Nagtalikuran kami ni Ligaya. Kumilos rin ang mga aso at lumaban. Natatakot ako, oo. Lalo na't nasa bubungan na ng bahay ang isang aswang. Napakapangit ng anyo nito. At ang isa naman, tumalon. Nasa harapan na siya namin na sinalubong ng mga aso ni Ligaya. Hindi ko na mawari kung si Aling Tisay ba yun o si Ana. Hindi tunay ang pagmamahal mo sa pamangkin ko, Igno. Napakabilis mo siyang husgahan. Pasensya na. Pero ang malaman na isa siyang aswang, tanda yun ng panluloko sa akin. Ginamit niya ang panliligaw ko para matuntun si Ligaya. At dahil sa ginawa niyang yun, ayoko na magtiwala at kakampi ako sa kauri ko at hindi sa inyo! Huwag kang mag-alala, Igno. Kahit kailan hindi ko pinangarap magmahal ng tao. At tama ka, ginamit ka lang namin dahil isa kang hangal. Tumalon si Ana na nasa bubungan ng bahay. Papunta siya sa akin pero sinalubong ko siya ng sibat na hawak ko. Pero hindi ako nakatama. Nasugatan niya ako sa likod at dama ko ang galit niya. Pero agad siyang natamaan ng buntot pagi ni Ligaya. At sa pag-atake ng aswang na si Aling Tisay, agad rin niya yung naiwasan. Ang ikatatlo, Onel! Tumakbo palayo si Ligaya. At nang makalagpas siya sa pandayan niya at sa tarog, ang tali na mula sa pandayan papunta sa puno ng banaba na nasa tabi lang ng tarog at nakabaon lang sa lupa, ay biglang umangat at nasaktuhan itong nabangga ng aswang na humabol sa kanya.
may lumipad agad na palaso at mabilis itong bumaon sa leeg ni Aling Tisay. Yan! Ganyan nga! Magaling, Unel! Tiyang Tisay! Hayop ka talaga, Ligaya! Papatayin ko kayo lahat! Paano ba yan, Ana? Mag-isa ka na lang ngayon! Dahil sa sinabi ni Ligaya, biglang lumapit sa akin si Ana. Mabilis ko siyang nasaksak ng sibat na may asin sa dulo at umusok ang sugat nito. Pero hindi nito inalintana at hinatak lang nito ang kawayan palabas sa sugat at saka hinila ko. Hinawakan niya ako sa leeg at sa lakas niya ay hirap akong makawala. Sige! Sige, lumapit ka! Papatayin ko to! Oh, akala ko ba manliligaw mo yan? Hay ako, Ana, huwag mo siyang gamitin laban sa akin. Dahil tingnan mo, namuhay akong mag-isa matapos akong mawala ng pamilya. Kaya wala akong pakialam dyan. Sige, patayin mo lang kung gusto mo. Hoy! Ligaya! Ana, huwag ka nang lumaban! Hindi mo siya kaya! Hindi! Hindi! Ipaghihiganti ko ang nanay ko! Bitawan mo ko, Ana. Wala nang saysay ang ginagawa mo. Kahit patayin mo ko, walang pakialam yan. Dahil mas may pakialam siya ipagigante ang pamilya niya na pinatay ng mga uri niyo. Ang pinuno ng lahi niyo at mga alagad niyong iba ang pumatay sa pamilya ko. Ang tatay mo, di ba? Siya ang pinuno. Siya ang salarin ng lahat ngayon. Ipaparinig ko mismo sa tatay mo ang hiyaw ng isang anak na nasasaktan. Hinampas siya ni Ligaya ng buntot pagi kahit hawak niya ako. Pati ako napapasigaw dahil tinatamaan din ako sa ginagawa niya. Pero higit na mas nasasaktan ng aswang. Tinulak ko ito at sinipa. Doon ay hinarap ito ni Ligaya nang nakatayo. Mabilis kumilos ang aswang na si Ana at si Aling Tisay noon ay nakabangon pa kahit nabaon sa leeg nito ang pana. Hinila na lang ako ni Unel papasok sa loob. Damang-dama ko kasi ang latay na hatid ng buntot pagi. Pero hindi ako galit kay Ligaya dahil doon. Naiintindihan ko ang ginagawa niya. At yun ang rason kung bakit nagawa kong itulak ang aswang kahit mas malakas ito sa akin. 2 aswang laban sa kanya. Mabilis siyang kumilos at maabilidad hanggang sa nahila niya ang palaso sa leeg ng aswang na si Aling Tisay. Pagkatapos noon ay ibinalik niya ito agad-agad sa mata nito at bumaon. At si Ana na lang ulit ang natira. Aray ko, sobrang sakit talaga. Pakiramdam ko mahabang lata ito. Halika dito. Marami ka sugat, pre. Gagawin niya lahat ni Ana. Nakalmot niya kasi ako eh. Dihado na siya kay Ligaya. Hindi, mas malakas siya at mas mabilis. Madiskarte lang talaga si Ligaya. Yung asin, kuha ka. O sige, sandali. Ito. Akin na, ihagis ko to kay Ana. Kinuha ko ang lagayan ng asin at mabilis tumakbo sa 2. Hinagis ko ang asin at pati si Ligaya noon ay naligo nito. Napaatras pa ako nang makitang umusok ang katawang aswang ni Ana at nagsisigaw ito sa sakit. Dahil doon mas pinuruhan na ito ni Ligaya at sinakal ng buntot pagi. Nanay mo lang ang pinaghihiganti mo. Sa akin buong pamilya ko. Kaya kayo ang dahilan kung bakit ako nag-iisa ngayon. Ako na lang, Ligaya. Pakawalan mo ang tatay ko. Hindi. Magsama kayo ng tatay mo. Hinila ito ni Ligaya papunta sa patibong kung nasaan ang ama ni Ana. Tinulak ni Ligaya ang aswang sa patibong na yon. At nang mahulog ito sa ilalim, dinig na dinig ko ang tinusok nilang mga laman at ang daing nilang mag-ama. At tulad nyo, nagpapasalamat din ako kay Igno at Unel dahil dinala nila kayo rito. Mga aswang na hindi nag-iisip. Patay na ba sila? Oo, patay na yung babaeng nililigawan mo. Grabe, para ako maiihi dito ulit. Naku, siguradong mapapanaginipan ko tong gabi-gabi. Sobrang lagim ng gabing to. Kakainis. Parang ayoko naman ligaw kahit kanino.
Nanalo sa laban si Ligaya. Patay ang 3 aswang nung gabing yon. Nang tingnan pa namin ng patibong, talagang malalim pala yon at nasa ilalim naroon ng mag-ama. Natusok ng mga pinatulis na kawayan ni Ligaya. Ayon sa kanya, tig-3 araw raw ang tagal ng paghuhukay niya bawat butas. Hindi lang kasi yon nag-iisa. Sa ngayon po, Miss Clar, dahil sa isang aswang ang unang niligawan ng tiyuhin kong si Igno, takot na siyang umulit pa. Kaya naman po tumanda siyang binata. Tungkol naman kay Ligaya, ayon sa kanya nung umalis na siya sa probinsya at lumipat dito sa amin sa Maynila, wala na siyang balita kay Ligaya. Hindi niya rin alam kung nakapag-asawa ito. Pero ang kaibigan niyang si Uncle Onel, kaibigan pa rin po niya hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang po ang kwentong aswang na karanasan ng tiyuhin ko. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Ako po muli ito si Perlin, ang tagasulat niya ng kanyang kwento.